What's up mga kabuhok? Time check, it's 2:36 in the morning. Papasok na tayo ng NLEX. Punta tayo ng Batangas. At tutuloy na natin yung ating naumpisahang Philippine Loop. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Helmet ni Balbon. Kung wala po kayo, wala rin po ako. Maraming salamat po. Shoutout po kay Drive Plus Philippines, especially kay Boss Noel. At walang sawang tumutulong, nag-a-assist sa atin. Kay Boss Kiko ng Carscoot Makati, ating mga bossing. Lalaki ng mga lubak. So, nag-start ako noong aking journey Philippine Loop noong 2023 August. Nalibot ko na po yung Luzon leg. 8 days po ako doon. Punta ako ng Subic, Pangasinan, Bigan, hindi pala, Lawag, Tuguegarao. 800 pa tayo. Tuguegarao, nakita natin si Boss Jelen. At sinamahan tayo sa Tabuk. From Tabuk, punta tayo kay Wangud, stay tayo doon. Then bumaba tayo, dumaan tayo ng Isabela. Nag-join tayo ng ride ng mga Ducatista hanggang Pasuguran. Then umuwi kami dalawa ni Boss Nudge. Yun ang aking 8 days Philippine Loop Luzon leg. Ating susubukan ng Visayas Mindanao. Hirap talaga ng buhay OFW. Nakasalalay lang yung bakasyon mo sa boss mo. Buti na lang yung boss ko mabait, nagbakasyon din siya. So sinabi ko sa kanya, madam, gusto ko po na matapos yung aking isa sa mga bucket list, which is yung Philippine Loop. Pinayagan naman niya ako. So meron tayo ngayong 3 weeks para tapusin ang ating Philippine Adventure, Philippine Loop. Ba't umuusok? Sunog ba yan? Umuusok ah. Layo pa ng biyahe natin. Sabi dito 1 hour and 25 minutes bago tayo dumating ng Batangas Port. Time check 3:40 in the morning. At nakaka 1 hour na tayo natakbo. Mukhang umulan dito ah. Umulan ba? Or nag-a-asphalt sila? Hindi tayo nabutan ng ulan. Ulan ba o asphalt? Hindi ko alam. Sleepy mga kabok. Sleepy. Konti na lang, 20 minutes na lang, dun tayo sa Batangas Port. May hams. Uli ka, Balbon. Bas, diretso lang po. Okay, pasok tayo ng... Paano tayo pipicture, tingnan natin sa loob. Diretso lang po. Diretso lang po. Sabi dito sa mapa tayo ay kakaliwa. So, unang gate, diretso lang. Ang haba ng mga truck. Tayo.
Shortcut tayo. Natin si kuya. Magbabayad daw dito. Magkano po? Ducati. Diretso lang po ako. Diretso lang. Diretso. 1-2. So, diretso. Hindi ko alam kung ano binayaran natin, pero nagbayad ako ng 65. Boss, papuntang Mindoro. Kalapan na kayo? Kalapan na po. Ano po bang maunang aalis? Starlight yun, pangalasing po, baka makahapon pa. Puerto meron? Puerto Sher na rin, alas 8 ng umaga. Alas 8 pa. Yun na lang. Okay. Kalapan na lang. Sige, ito mga. Paano po? Diretso lang po ako. Wala ka. Diretso lang sa number 10. Wala mapigitan tayo. Window number 10. Window number 10 daw tayo, sabi ni kuya, kasi yung Puerto Galera ay natin sa atin. Hindi madinig. Oh, wala, diretso lang. Kalapan? Ano daw, 6 AM pa daw yung train, kaya magantay pa tayo dito. Jotom na. Picture, selfie. Kuya. Ayan. Kuya Montenegro. Pipila pa ba ako? Pipila ako. Saan ako pipila? Okay na ako doon. Okay na daw ako dito. Loading na si Isabela. Ano ako dito? Dito na tayo mga kabuhok sa Mindoro. Napaka smooth sailing lang ng ating biyahe.
Yun, nandito na tayo mga kabuhok. Calapan, Mindoro. Papa-picture lang tayo. Pa-selfie. Papa-picture lang ako, boss. Kuya, pangalan? Naka... Yan, shoutout kay Boss Raymart. Boss, kayo, anong pangalan? Enteng. Yan, shoutout po kay Enteng. Thank you. Maganda yung Calapan ano eh. Kaso parang out of way na yung Calapan City Hall. Tagal na nung huli ko nakapunta rito, kasama ko si wife. Si wifey. Nakatulog ako doon mga kabuhok. Antok na antok ako. Gusto ko makaalis na maaga kahit konti lang yung preparation ng mga items natin. Kinagat ko na. Antok na antok ako talaga. Parang iniheli sa barko. Pero ito okay na, balik na yung lakas natin mga kabuhok. Ganda ng mga sidecar nila dito eh, oh, parang jet. Diba? Meron pa mga turbo sa likod. Malinis ah. Ganda dito sa Calapan, malinis. Yan, tumahimik na naman po tayo. Wala na naman tayo masabi. Ang ganda naman kasi talaga. Maganda ang i-enjoy yung moment. So parang magbabago ako ng format ngayon. Raw video siya. Pero ano na lang, POV. FOV pala. POV. Yung kasing mga unang video ko is naka 360 siya. Medyo tedious nga. Kailangan mo ng maraming oras kasi mahirap mag-edit na, hindi naman mahirap kundi mabagal. Sobrang bagal na ang processing ng 360 video. So ito 2D na lang siya, conventional way ng motovlogging. Mas madali, I think mas madaling i-edit to. Meron ako mga konting clips from 360. Yun lang siguro isasama ko sa kanya. Then ganun ulit, raw video lang ulit. Kasi wala lang. Nakakamiss mag-ride. Hindi naman ako katulad ng karamihan sa inyo na nandito sa Pilipinas anytime or every weekends, yan, nakakapag-ride. Busy sa pag-aalaga ng kids at saka sa pagbabalbon. Sarado ngayon, linggo nga pa. Yung linggo pa lang ngayon, linggo. Totally ako na yung na-forget ko na yung araw. Sobrang busy mula bago umalis habang pagdating. Kulang nga eh. Kulang sa preparation. Pero alam ko sa umpisa lang yan mahirap. Sa umpisa lang mahirap kasi hindi pa ako settle, hindi pa settle yung katawan natin. Hindi pa sanay na ganito magra-ride na mahabaan, pero kaya yan. Yung pwede ka tayo magka-picture. Magka-picture lang ako. Then babache na tayo. Nag-improve ba?
O, diretso naman dito pala sa ano. Tawag rito. Kwento ko sa inyo. Meron ako ditong tito, tiga Victoria siya. Si Tito Jerry. Yan, shoutout Tito Jerry kung napapanood nyo to. Yan. So, nung bata pa lang ako, nakakarating na ako dito sa Mindoro. Ang haba-haba ng biyahe, grabe. Yan, sa Victoria siya nakatira. So, lalapag kami ng Kalapan. Then, mag-jeep pa kami ng napakatagal para makarating ng Victoria. Meron silang rice mill. Ewan ko lang kung nandun pa yung rice mill nila. Yung aking childhood memory. Tapos ang di ko makalimutan dito, yung mga palay, pwede sila magtanim all year round kasi bukal. Yung tubig, wala silang problema kasi kusang lumalabas yung tubig sa ano, lalagyan mo lang ng hose. I don't know, parang ganun. Pero bottom line is nakakapagtanim sila ng whole year kasi ng palay kasi nga meron silang bukal tubig. Go 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 go. Tapos hanggang sa nakabili siya na ng property sa Puerto, ginawa yung resort, kaso nabenta din nila yung resort. Yun, basta maganda rin, may memory din ako dito sa Mindoro. Nung bata ako, lagi akong nakakapunta once na uuwi si Kuya Jerry. Oh, yeah. Mo-overtake din siya. May Sago pa pala ha, Sago. Sikat na sikat yan nung college days. Grabe, pinipilahan talaga yung cookies and creams nila. Ay, naantok na naman. 1 hour, pangusat kalahati pa daw tayo. Pari, maging pari ng Mindoro. Ay. Putang inang init. Oh, diba? Pinamalayan pala yung rainbow. Welcome to Pinamalayan, paraiso ng bahaghari. Pinamalayan. Sabong. Sabong? Ang daming motor. Gusto mo sumakay? Ay, ganda naman talaga. What's up mga kabuhok? Nakakain na tayo. At nandito tayo sa may Plaza del Dansud. Dito tayo sa may Plaza Dansud. Init! Oh! Grabe! Woo! Burning hot! Time check, it's 11:06 ng tanghali. August, ano ba ngayon? 11.
Malayo-layo pa, meron pa akong 40 minutes zigzag road. Napakainit. Yan, kumain ako dun sa karinderya kanina. Kumain ako ng ginataang kalabasa. Tagal ko hindi nakakain nun Promise, tagal. Oh, ang ganda naman ang lane dito. Ang sarap naman niya. Biritin natin yan. Bakit mo ako pinag-u-turn? Sira ulo to ay. Bakit ako pinag-u-turn? Ganda ng daan, men. Espalto. Bakit? Madami ba sabungan? Ba't ang dami nakaparado mga sasakyan? Sunday ngayon, di ba? Sa amin kasi sa Bulacan, pag mga Sunday merong klase, yung mga tatay-tatay, mga tito-tito namin mga nagsasabong. Four lanes. 4 lanes na talagang 4 lanes, hindi 4 lanes na kabilaan is paradahan. Good job. Good job, good job. So makatawid lang tayo ng Katiklan. Lagay ko doon na tayo mag-stay. Kahit gabi na ako dumating. Anong oras na ba? Alas 11. Alas 11 na ng tanghali. So sana mga alas 6 ganyan, alas 7 ng gabi nandun na sa Katiklan. Doon na tayo maghanap ng tutuluyan para tomorrow is fresh. So yun, balita ako kayo mamaya. Ganda ng daan dito, promise. Papuntang Rojas. Welcome to Municipality of Bungabon. Gusto ko sana puntahan yung yung Bungabon na bridge, kaso malayo Kakain ng oras. Sorry. Skip na natin yung plan natin na yun. Pero napuntahan ko naman na yun kasama ni wife nung kami, Mindoro Loop. So gusto ko sanang balikan, kaso lang parang kailangan kong bumawi dun sa Saturday nung August 10. Kasi August 9 dumating ako madaling araw. Then nakauwi ako ng Bulacan yata parang mga 12 AM na ng August 10. Tapos nag-prepare pa ako ng bike, sinet-up ko pa. Wala akong pahinga kanina. Talagang grabe yung antok ko sa sa barko. So sorry Bungabon, skip na natin yung bridge, Bungabon Bridge. Iikot lang ako. Magkano po? Mm-mm. 20 pesos lang po dito. Anong oras ko kaya biyahe? Alas 2 sir, Montenegro. Anong oras na ho ba? Ay, alas 12. Napakainit. Kuya, meron ba ditong ATM? May ATM ho ba dito? Sige, okay na yan kuya.
Paano ba procedure? Sir, Paano ang susunod na step ko? ano po, bayad po kayo sa Montenegro? Pakidala lang po na yung RCR namin sa sakyan. Montenegro, dito na ako magbabayad. 20 lang po. 20 lang ba? Ay, sandali, meron yata ako. Ang dinig ko ay 25. Meron yata ako pa isang 10 piso. Ay, ay, ay. Kuya, wala na. 50 na. Balikan ko na lang. Balikan ko na lang. Ito yung 50 ko, boss, ah. Papakita ko ba yung ticket sa Montenegro? Hindi na. Alin sir, ito? Ito hindi ko na papakita. Dito lang po ito. Sige, babalikan ko na lang, kuya. Saan mo ba yung Montenegro? Di- Ay, so, magbabayad daw tayo sa Montenegro shipping. O RCR lang daw ang kailangan. Hoy, net! Magkano? Yan, so bali nakapagbayad na ako ng Montenegro shipping. Ayan, meron dito parang babayarang fee. Tama pala ako. Rojas Port. Dalawa yung port amin na mga ferries, yung Starlight at saka yung Montenegro. Dito ako sa Montenegro nasakay. Ayan, so plan nyo mabuti or check nyo sa internet. Binayaran ko as is nasa 2.5 or 2.6, tapos yung 25 pesos or 20 yata, 25 para sa fee. So yun, maglo-loading daw ng 12:30 para sa alas 2 na biyahe pa Katipuan. So yun lang, bayad ng fee, tapos check nyo yung online kung anong oras para hindi kayo mag-call or hindi kayo mag-antay ng matagal. Pero pag nag-antay naman kayo or mag-aantay kayo, marami ditong hotel, pwede nyong mag-stay muna kayo dito for ilang oras habang nag-aantay ng ferry. Yan, dami yung tikit-tikit sa mga hotel. Yun lang. Pasok nyo kayo. May sabaw! Init. Init. Bayad na tayo doon kanina. Ayan mga kabuhok, nakaka-confuse yung sistema. Katiklan, boss? Diretso na ako. Hindi po sir. Ba't na lang kayo dyan? Iyo.
Dulo, dulo. Yung motor natin nasa dulo. Sa dulo ng barko. Ang dami pa naman puno. Ano yung sasakyan? Ayun, ang Boracay. Konti lang yung laman ng barko, pero puno yung sasakyan. Dito tayo. Oh, yun. Takot mo. Ah, madalas. Tayo ng baboy. Kailangan natin magka-picture dito. Nakalabas din sa wakas. Saan tayo mapapicture? Kuya, meron ba ditong ano? Signage ng Port of Caticlan? Yung signage, sir? Oo. Kakaliwa ako? Ah, okay. Sige po, salamat. Kain tayo dun. So siguro dito ko na tatapusin yung aking vlog. 20 almost 22 hours tayong naglakbay mula Bulacan hanggang dito sa Caticlan. Nandito ako sa Star Bites, kumakain ng dinner. After nito punta na ako ng hotel, magpapahinga na ako doon. Ano ba ang aking masasabi sa aking day 1 last pag? Sobrang hirap, walang practice, walang kulang sa preparation. So yun, update lang ako. Nakatawid na ako ng Batangas papuntang Caticlan, Batangas, Mindoro, Caticlan. Dito ako sa Caticlan, dito ako mag-stay. Okay naman yung daan, sobrang init at mabait yung mga tao. Bahala na kung ano mangyari bukas. So yun, alam mo, ride safe, peace out.